ba na hindi lahat ng stroke ay biglaan at walang warning? So madalas, merong binibigay ng mga early warning signs ang katawan mo, pero ini-ignore mo lang. So hi, I'm Shana Kitchokosiga and I'm practicing naturopathy. So alam nyo ba, most of the time yung katawan natin, nagbibigay siya ng mga signs for months or even years na may signs ka na malapit ka ng ma-stroke. At ang stroke ay isang serious medical emergency. So, if someone nakakilala mo or ikaw ay suddenly nakaka-experience ng facial drooping, o hirap bigla magsalita, meron siyang weakness, so sa kabilang side lang, meron siyang sudden confusion, so biglang parang confused na siya. Meron siyang severe headache at may loss of balance. So, kailangan na niya ng immediate emergency at medical attention. So, kailangan nyo na siyang i-emergency. But today, ang mga pag-uusapan natin is ano yung mga possible warning signs and lifestyle factors na often ini-ignore mo bago magkaroon ng problema. Dahil ngayon, ang mga tao nino-normalize yung pagkakaroon ng high blood pressure, puyat, stress, headaches, masasakit yung batok, unhealthy eating, at walang movement. Without realizing yung long-term effect niya sa blood vessels at sa circulation. Kaya ano nga ba yung mga possible signs and risk factors na hindi dapat binabaliwala? So, number 1. So, syempre, madalas na high blood pressure. So, kung lagi kang high blood, hindi mo dapat siya binabaliwala. And this is one of the biggest risk factors dahil over time, ang uncontrolled na high blood pressure ay nakaka-stress at nakaka-damage sa mga blood vessels. At ang nakakatakot ay maraming mga walang symptoms kahit mataas na yung mga BP nila. Number 2, so ito yung medyo ramdam na ramdam mo na na-normalize na lang at hindi mo alam na ito pala ay isa sa factor ng stroke. So number 2 ay itong madalas na masakit ang ulo mo at masakit yung ganito. Alam mo yung yan dyan. So dito, papunta dyan, papaakyat yan ng ganyan. Tas dito, may parang pumipitik-pitik na ganyan. Tas pag gumanon ka, may tumutunog. So alam mo ba na atherosclerosis na yon. So nag-harden na yung mga arteries mo papunta sa ulo mo, sa brain. Kaya madalas masakit ang ulo mo, tas masakit ang batok mo na akala mo stiff neck lang. So yan yung commonly na talagang nino-normalize natin ngayon at mataas na talaga yung chance mo na mag-stroke. Kaya nga kung may mga nababalitaan kayo, maraming nai-stroke na mga nasa basketball court or mga nag-gym. Kasi hindi nila alam na yun palang masakit sa batok ay sign na pwede ka nang ma-stroke. Dahil minsan, kahit pa nag-exercise ka or may sports ka, kung hardened na yung mga blood vessels mo, may mga bara-bara na siya dahil sa lifestyle mo, so same pa rin yun. Dahil mas malaki ang factors ng ini-intake mo or lifestyle mo, so you are what you eat. Kahit pa nag-exercise ka. So, dapat hand in hand, pareho sila. If persistent na siya, yung headaches mo, tas ayan nga, yung batok mo masakit, tapos high blood ka pa, mayroon, nahihilo ka pa, tapos blurry pa yung vision mo, tapos stress ka pa, so hindi mo siya dapat i-ignore. Number 3, meron kang pamamanhid or panghihina. So, especially kapag paulit-ulit siya, recurring na talaga, so may pamamanhid ka sa kamay, panghihina yung kabilang side mo, may mga tingling sensations ka, parang bigla kang nangihina. So, possible sign siya ng circulation problem at nerve issues na dapat ma-address properly. Number 4, hilo ka, may blurry vision ka, may loss of balance ka. So, ito, kapag frequent siya, unexplained, hindi mo alam, kailangan ipacheck mo dahil especially if, ayun nga, high blood ka, diabetic ka, may smoking history ka, obesity, or high ang cholesterol mo. Number 5, hirap kang magsalita or biglang pagkalito. So, biglang parang nagsasalita ka tapos parang naging lutang ka na. So, very important siya kasi kapag may sudden, so bigla ka na lang naging ganyan. So, may slurred speech, confusion, hirap magsalita at facial drooping. So, emergency na yan. So, number 6 is yung chronic lifestyle overload. So, ang modern lifestyle natin ngayon, ang nag-i-increase sa risk over time, which is yung processed foods, excessive sugar, fast foods, smoking, excessive alcohol, stress, poor sleep, at no movement. So, sedentary ka lang, lagi ka nakahiga, nakaupo. And all of this may contribute to inflammation, poor circulation, metabolic imbalance, at blood vessel stress. Kaya nga, in naturopathy, so we focus on prevention and lifestyle support na binibigay ko sa ating mga clients, sa mga pasyente. So, hydration, ano ba yung tamang kinakain, ano yung bawal, stress management, kailangan okay yung pagtulog mo, at ano ba yung dapat na movement, at dapat may blood
sugar support ka, hindi pwedeng laging mataas ang sugar mo, hindi pwedeng lagi kang high blood, and lifestyle correction. Because prevention matters more than waiting for a crisis. Diba? And maraming ini-ignore yung mga yan dahil sinasabi, okay pa naman ako, until yung body mo suddenly sinasabi na hindi na pala. That's why mahalaga yung magpa-assess ka. So, meron tayong wellness assessment and lifestyle evaluations. So, available ako if ikaw ay na-stroke, meron kanyang mga signs na malapit ka ng ma-stroke. If meron kang iba pa, so bukod dyan, kung ano mang sakit, yung health issues yung meron ka, so nasa Makati ako every Thursday. Other days sa Pilila Rizal, I also do online consultations for available anywhere in the world. So kung OFW ka or anywhere ka in the Philippines, so para mag-guide kita, personalized na lifestyle anti-inflammatory plan para sa kung ano talaga yung nararamdaman mo, ma-explain ko sa iyo kasi each person, so iba-iba siya and iba-iba yung maraming factors yung mga nararamdaman natin, and pag sa body scan ako yung magsasabi lahat ng nararamdaman mo kahit hindi mo siya sabihin sa akin. So ayan guys, if ikaw ay nararamdaman mo na yung kung ilan man dyan, ilagay mo dyan from 1 to 5, so ilan yung sayo. And ano pa yung gusto mong matutunan, i-comment nyo dyan about sa stroke or about sa katawan. Kung may mga nararamdaman ka, so i-comment nyo. And kung gusto mong magpa-consult, i-comment mo consult. So i-share mo na yung video na to para marami tayong matulungan at para maraming maging intentional sa health nila. Ayun lang guys, always remember that your health is our greatest wealth. Kaya be intentional to your health. So ayun lang. Thank you so much. Bye.